ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Maulang Pasko ang nagbabadya sa ilan nating mga kapuso. Yan ay kung tuluyang maging bagyo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang isang namamataang sama ng panahon. Alamin natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani, naku, tuloy ba yan? Yes, Rhea, yun yung babantayan natin at mga kapuso. Patuloy nga pong binabantayan. Hindi lamang tayo, Rhea, kundi ang Japan Meteorological Agency, ang isang low pressure area o LPA na sa ngayon ay nasa tibok ng Guam, nasa Pacific Ocean at nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. At sa wind forecast ng Metro Weather, makikita yung sirkulasyon niya unti-unti ay papasok sa Philippine Area of Responsibility, posible yan araw ng Huwebes, at habang yan ay kumikilos papalapit dito sa May Visayas, ay mataas ang posibilidad na ito naman ay maging isang ganap na bagyo o isang tropical cyclone. Bago nga, tumama yan dito sa may Eastern Visayas. At makita natin dito sa close-up, ito po yung pagtama niyan, araw na Sabado o bisperas ng Pasko. Tatama yan posible dito sa may Samar, Leyte provinces at tutuloy yan dito sa may Visayas. At sa araw mismo ng Pasko ay posible naman na ito ay tumatawid dito sa may Mimaropa region patungo naman ng West Philippine Sea. So babantayan nating maigi itong low pressure area na sa ngayon ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, nangasang ulan sa bansa. Sa umaga pa lamang, may pag-ulan ka na sa may Cagayan Valley at dyan sa may probinsya ng Aurora at Quezon. Sa umaga yan. Pero pagdating ng hapon, mawawala yung ulan na yan o bababa yung tsansa. Pero may mga pag-ulan ka sa ilang bahagi ng Cordillera, Ilocos Region at dyan sa may Mimaropa. Samantala sa Visayas, umaga may ulan ka sa western section at central part, pero pagdating ng hapon, ang eastern section, yung Samar, Leyte provinces ang magkakaroon naman ng tsansa ng pag-ulan. Sa Mindanao, maghapon na may tsansa ng ulan sa Caraga at Davao region. At sa hapon, ilang bahagi ng northern Mindanao ay may mga thunderstorm. At dito sa Metro Manila, mga kapuso, mababa ang tsansa ng ulan at partly cloudy o medyo maulap, at ang ating init factor pagdating ng tanghali o hapon, aabot ng 38 degrees Celsius. Rhea? Mang Tani, may amihan kasi 'di ba posible ba na pahinain niyan yung LPA para hindi tuluyang maging bagyo at maapektuhan ba niya ng Metro Manila, Mang Tani? Yes, Rhea, tingnan natin itong forecast wind ng Metro Weather at makikita natin bago pumasok kasi ng Philippine Area of Responsibility itong tropical depression o pwedeng isang low pressure area pa lang, tsaka pa lamang lalakas itong hanging amihan. So hindi pa niya yan mararamdaman o hindi makakaapekto dyan sa low pressure area. Pero pag araw ng Biyernes o bago yan tumama dito sa may Eastern Visayas, ay tsaka pa lamang magkakaroon ng paglakas ng hanging amihan. Kaya makikita natin na tuluyan yan na mararamdaman o makakaapekto yung bagyo pag itong bagyong ito na tinatawag natin ay nandito na at tumatawid na dyan sa may gitnang Visayas. So ibig sabihin yan na, Rhea, hindi kagad makakaapekto yung paglakas ng amihan dahil halos nakatawid na yan dito sa may Visayas habang lumalakas yung hanging amihan. Kaya titingnan natin yan, Rhea, kung yung paglakas ng hanging amihan ay magpapahina dito sa tumatawid na bagyo sa Visayas. Yan ay araw ng Pasko. At doon sa Metro Manila, dahil may kalapitan yung sirkulasyon ng bagyo dito sa may Mindoro at Southern Luzon kasama ng Metro Manila, malakas o mataas ang tsansa na sa araw ng Pasko ay may mga pag-ulang maranasan ang Metro Manila, kasama na ang ilang bahagi ng Southern Luzon, Rhea. Maraming salamat, Mang Tani, ang ating resident meteorologist.